Ito, malamang sa malamang. Sasabihin naman ng mga kakampeng at mga loyalista na bumalimbing na si Chua at si Abante. Di ba pwedeng sumunod lang sila sa batas? Pakinggan po natin. Dahil hindi po sumang-ayon, ito mga koys Hindi po sumang-ayon si Congressman Abante at Congressman Chua na buksan yung nakasilyong BIR tax ng mga Duterte at ni Curfew mga kois, mga gayas na. Ito po, pakinggan po natin kung ano po yung kanilang mga pahayag, malamang sa malamang, talagang sa abutin nila sa mga kakampeng at mga loyalistang bangag. Ito po, pakinggan po natin. Pasok. Maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyado nakatulog kagabi kasi pinag-aralan ko ito kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at na kanyang asawang si Atty. Manscarpio. It is a literal and figurative, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Atty. Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang mayroong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali
Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado, bakit kinakailangan tayong magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi, sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag natin pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. Di ba? Nasuri na natin. So ayun po, no? So ayun po, no, klarong-klaro po yung paninindigan ni Bini Abante sa pagbubukas dyan sa silyadong BIR tax ng mga Carpio at Duterte, mga kois magayas. So ngayon, ipakinggan naman po natin itong mensahe ni Congressman Joel Chua, ha? Alam niyo ba, mga kois magayas, kung sakali man pong ma-impeach si Sara Duterte, ang tanong, sino bang makabeneficiary po nito? Walang iba po ang mga kakamping. Sila po yung atat na gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. Bakit? Sila po yung makabenepisyo dito eh. Bakit? Gusto nilang bumalik sa kapangyarihan at pagbalik nila, hahabulin na naman nila yung mga Marcoses at Duterte, ganun lang yon. Ngayon, nagpapauto yung mga loyalista na buong akala nila kakampi yung mga kakamping na to. Ha? So ngayon naman po, ay pakinggan po natin si Joel Chua na hindi rin sangayon, mga kois. Congressman Joel Chua, ito nga si Congressman Joel Chua, oh. Yan, ang City of Manila, mga kois. Noy, defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11, sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas, na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukoy po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang
na congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang ko po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Dahil kung babasahin po ninyo ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at sa ligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po to for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam. So yun nga mga kois, mga guys, no, nag-iingat po sila kasi alam po nila may kaagibat nga kaso po yan pag talagang binubuksan po nila yan, ha? Buti naman at medyo natauhan po sila, ha? Ay, maraming pong salamat, Mr. Chua at Mr. Abante. Well, hindi natin to pinagtatanggol mga kois, mga guys, dahil isa rin po to sila na mayroon pong nagawang mali dyan sa City of Manila, especially si Abante. Na hindi naman talaga panalo yan, talo yan. Si Joey O yung panalo, ngunit siya po yung nakaupo. At least talagang nabas-bawasan yung kasalanan niya. Hindi lang sa hindi lang sa batas, pati sa Diyos mga kuis, mga gayas. Okay, komento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. God bless all peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat.